Mga kababayan, nasa Amerika pa man, Dubai, Hong Kong, o Davao, narinig mo na ba ang balitang ito? Ang International Criminal Court, ICC daw, posibleng magpabayad sa Pilipinas dahil sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero teka, sino ba talaga ang dapat managot dito? Si Sara Duterte na ngayon ay hinaharap ang impeachment dahil sa kanyang tapang o sina PBBM at Martin Romualdez na parang mga puppet ng mga dayuhan. Bakilap, dahil sa susunod na ilang mga minuto, i-analyze natin ito with wit, humor at malalim na pagbubulay-bulay na siguradong magpapabago ng isip mo. Kamusta mga katropa? Ako ang inyong political analyst at storyteller for today, bringing you the hottest political tea straight from the Philippines to every Filipino heart sa US, Canada, Australia, UK, UAE, Japan, o kahit saan ka man sa mundo. Today, we're diving deep into the ICC controversy. Alam niyo natatawa. Alam niyo kung ba ba't ako natatawa? Dahil si Romualdez no? Lagi na lang to si Romualdez Anyway, today we're diving deep into the ICC controversy, the impeachment drama ni VP Sara Duterte at ang papel ni na PBBM at Martin Romualdez na parang mga puppet masters sa likod ng eksena. Pero don't worry, hindi lang ito chismis. This is a fact-based, no holds barred breakdown with a sprinkle of humor para hindi ka na mabore. Kung gusto mong malaman ang buong katotohanan at suportahan ang content na tulad nito, i-hit ang subscribe button, i-like, i-share sa mga kaibigan mo sa Riyadh, Toronto o Sydney at mag-send ng super thanks para may pagpatuloy natin ang ganitong klaseng content. Comment down below, Team Sara ka ba o Team PBBM? Let's get this conversation started. Okay, imagine this. Isang umaga sa Manila, biglang dumating ang mga pulis. Hinuli si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at isinakay sa private jet papuntang The Hague. Parang pelikula, di ba? Pero hindi ito Mission Impossible. Ito ang realidad noong March 11, 2025 nang isuko ng Pilipinas si Duterte sa ICC. Pero teka, bakit ba tayo sumusunod sa ICC? Hindi ba't umalis na ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019? So bakit parang colonial master pa rin ang peg ng ICC? Ang ICC, mga kaibigan, ay isang international body na dapat daw magbigay ng hustisya para sa crimes against humanity. Pero let's be real, bakit parang mga bansang tulad ng Pilipinas lang ang laging pinapakialaman? Bakit wala sa The Hague sina Biden, Trudeau, o kahit na si Netanyahu? According to reports, si Duterte ay inaresto dahil sa kanyang war on drugs na umano'y responsible sa mahigit 6,300 deaths from 2016 to 2022. Pero here's the kicker ang mga bilang na ito galing sa gobyerno mismo ay hindi pa napatunayan sa korte. So bakit ang bilis ng ICC na magmalaki? Ang ICC ay parang isang kangaroo court na pinipili lang ang mga bansang mahihina ang impluensya sa global stage. Ang Pilipinas na umalis na sa ICC ay hindi dapat sumunod sa kanilang utos. Pero bakit isinuko si Duterte? Simple. Political pressure mula sa loob at labas ng bansa. At sino ang nasa likod nito? Si PBBM at ang kanyang kasin na si Martin Romualdez. Parang teleserye ito, mga kaibigan. Ang ICC, ang kontrabida, si Duterte ang underdog, at sina PBBM at Romualdez ang mga scriptwriters na gustong-gusto ng plot twist. Pero seryoso, bakit parang ang Pilipinas ang laging extra sa global drama ng ICC?
Kung galit ka sa ganitong klaseng international meddling, i-comment mo, ICC, umayos ka, at i-share ang video na ito sa mga kababayan mo sa Dubai, Sydney o Los Angeles. Flashback to Tondo, Manila, May 2025, si VP Sara Duterte standing tall sa isang rally, nag-play ng video ng pag-aresto sa kanyang ama. The crowd was emotional, luhaan, galit at puno ng suporta. Si Sara kahit hinaharap ang impeachment ay hindi natinag. Siya ang boses ng mga Pilipinong pagod na sa political dynasties at foreign interference. Pero bakit siya ang target ng impeachment? Dahil ba sa kanyang tapang o dahil siya ang pinakamalaking banta sa 2028 election? Si Sara Duterte ay hindi lang Vice President, siya ang simbolo ng Duterte legacy, ang kanyang resignation bilang Education Secretary noong June 2024 ay hindi dahil sa weakness, kundi dahil sa prinsipyo. Ayaw niyang makisali sa mga patakaran ni PBBM na labag sa interes ng masa tulad ng pag-aresto kay Apollo Kibuloy at ang mahinang tugon sa West Philippine Sea. Pero ano ang ginawa ng House na pinamumunuan ni Romualdez impeachment? At sino sumali sa prosecution? Sina Chel Jokno at Leila de Lima, mga kilalang kritiko ng Duterte administration. This smells like a political vendetta, mga kaibigan. Sa kabilang banda, may mga nagsasabi na ang impeachment kay Sara ay dahil sa kanyang mga kontrobersyal na pahayag like calling Romualdez at tambalolos at threatening violence against PBBM. These statements for some cross the line. Pero let's be honest hindi ba't ang politika ay puno ng ganitong drama? Bakit si Sara lang ang pinapakialaman samantalang si PBBM at Romualdez ay parang untouchable? Si Sara Duterte, mga kaibigan, ay parang Wonder Woman ng Philippine politics. Matapang, walang takot, at may golden lasso ng katotohanan. Pero ang problema, ang kanyang mga kalaban ay may infinity gauntlet ng political power. Kaya naman, Team Sara, ilike ang video na ito at i-comment Sara for President. Kung naniniwala kang si Sara ang tunay na boses ng masa, mag-subscribe na at i-share ito sa mga kaibigan mo sa Jeddah, Toronto o Singapore. Mag-super thanks para may pagpatuloy natin ang ganitong content. Okay, picture this isang family reunion ng Marcos Romualdez clan. Si PBBM ang presidente at si Martin Romualdez ang Speaker of the House. Nagpo-first bump habang pinaplano ang susunod na political move. Pero sa likod ng mga ngiti, may plano bang i-neutralize ang Duterte family para sa 2028 elections? Ang pag-aresto kay Duterte at ang impeachment kay Sara, hindi ba't parang orchestrated ang lahat? Okay, si PBBM ay may super majority sa House, kaya't hindi umuusad ang impeachment laban sa kanya. Kahit may mga aligasyon ng betrayal of public trust dahil sa pag-surrender kay Duterte sa ICC, si Romualdez naman bilang speaker ay parang puppet master na gumagalaw sa likod ng eksena. Ang kanyang ambisyon daw para sa 2028 presidency ang dahilan kung bakit gustong-gusto nilang i-impeach si Sara. Pero here's the thing ang pagsuko kay Duterte sa ICC ay labag sa soberenya ng Pilipinas, lalo na't hindi na miyembro ang bansa ng Rome Statute. So bakit nila ito ginawa? Political survival at global pressure, mga kaibigan. Sa kabilang panig, sinasabi ng Marcos camp na ang pag-surrender kay Duterte ay legal base sa isang obscure Philippine law. Legal experts daw nagsabi na tama ang ginawa ng gobyerno. Pero kahit legal, bakit parang ang bilis ng desisyon? At bakit si Sara ang laging target ng mga political attacks? Hindi ba't dapat si PBBM at Romualdez ang masusing imbestigahan? Si PBBM at Romualdez, mga kaibigan, ay parang mga bond billions. May grand plan, may super majority, at may international allies. Pero ang kanilang Achilles heel, ang suporta ng masa kay Sara Duterte. Kaya naman, kung Team Sara ka, i-comment mo, PBBM, Romualdez, umayos kayo. Kung gusto mong malaman ang tunay na motibo ni PBBM at Romualdez, i-hit ang subscribe button at i-share ang video na ito sa mga kababayan mo sa Qatar, Japan o New Zealand. Mag-super thanks para tuloy-tuloy ang content natin. Para sa mga OFW sa Dubai, Canada at Australia,
Ano ang ibig sabihin ng ICC drama at ng impeachment kay Sara? Simple, political instability. Kung magpapatuloy ang ganitong klaseng politika, paano makakauwi ang mga OFW sa isang matatag na Pilipinas? Ang ekonomiya na struggling na nga ay lalong maghihirap dahil sa mga ganitong kontrobersiya. At sino ang pinaka-apektado? Kayo, mga kababayan na nagtatrabaho abroad para sa pamilya ninyo. Ang ICC case laban kay Duterte hindi lang tungkol sa war on drugs. Ito ay tungkol sa sovereignty. Kung ang Pilipinas ay patuloy na susunod sa ICC, ano ang susunod? Magbabayad ba tayo ng reparations gaya ng sinasabi sa balita? Excuse me. At kung si Sara ay man-pitch, sino ang makikinabang? Ang Marcos Romualdez dynasty na parang gustong-gusto na namang kontrolin ng Pilipinas hanggang 2028 at higit pa. Kaya mga kababayan, parang Hunger Games ang Pilipinas ngayon ha. Ang ICC, ang Capitol, sina PBBM at Romualdez ang mga game makers at si Sara Duterte ang Katniss Everything natin. No? Kaya naman, let's support our girl on fire. I-like ang video na ito at i-comment Team Sara for 2028. Para sa mga OFW na gustong-gusto nang umuwi sa isang mas maayos na Pilipinas, mag-subscribe na at i-share ang video na ito sa mga kaibigan mo sa Singapore, Italy o Saudi Arabia. Mag-super thanks para may pagpatuloy natin ang ganitong content. Kaya mga kababayan, sa nakalipas na ilang mga minuto, tinitignan natin ang ICC drama, ang impeachment ni Sara Duterte at ang papel ni PBBM at Martin Romualdez. Ang Pilipinas ay nasa isang crossroads. Pipiliin pa natin ang soberenya at suporta sa mga leader tulad ni Sara o hahayaan natin ang mga dayuhan at political dynasties katulad ng Romualdez at Marcos na magdiktas ng ating future. Si Sara Duterte ay hindi perpekto pero siya ang boses ng masa. Habang sina PBBM at Romualdez ay parang mas concerned sa kanilang legacy kaysa sa bayan. Kung ikaw ay nasa Los Angeles, Dubai o Quezon City, tandaan mo, ang kapangyarihan ng Pilipinas ay nasa kamay ng mga Pilipino, hindi ng ICC o ng mga political dynasties. Kaya naman, let's stand for what's right. Suportahan natin ang mga leader na tunay na nagmamalasakit sa atin. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-hit ang subscribe button, i-like at i-share sa mga kaibigan mo sa Toronto, Sydney o Riyadh at mag-send ng super thanks para may pagpatuloy natin ang ganitong klaseng content. Comment down below sino ang tunay na dapat managot, ang ICC, si PBBM, si Romualdez o lahat sila. At kung Team Sara ka, shout it out, Sara for President 2028. Salamat sa panonood mga kaibigan. Stay informed, stay empowered, at magkita-kita tayo sa susunod na video. Mabuhay ang Pilipinas!